Lahat ng takot sa inyong damdamin, ang pangalan niya ay laging tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Tumulat sa kanyang kapangyarihan, nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, luhin ang luha sa mga mata. Hindi siya manalilig, hindi siya sampalara, siya'y buhay. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Manalig Ka. Araw na naman po ngayon ng linggo, isang oras na talakayan, pagninilay tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. At ngayon nga po ay nasa third Sunday po tayo ng ordinaryong panahon, Enero 25. Mga kapatid, tayo po ay napakikinggan sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org at www.rngonline.org at sa paborito ng lahat, lalo na ng pagdating ng ating Santo Papa, ang Facebook, www.facebook.com/manaligka2006. Ito po ngayon ang isa sa inyong mga kasama, hindi nagbabago ang paring Ilocano. Si Father Bong Romano po. Narito pa rin po si Maris, isang simpleng kabataan. At meron po tayong guest ngayon. Wala na naman yung madre. At isang seminarian po siya. Bahala na siyang magpakilala sa sarili niya. Brother. Ako po si Brother Louie Canisa, Tubong, Laguna. Oh, wow. Tagal. Anong tawag pag taga Laguna? Lagunense po. Lagunense. Ako Lagueño. Tayo, pag taga Nueva Ecija. Novo Ecijano. Pag babae, Nueva Ecijana, ganun. Okay. So, from Laguna po. At siya po ay nandito po ngayon sa ating diocese, nag-exposure at handa pong maglingkod sa hinaharap bilang isang diakon and of course bilang isang pari. So kaya welcome po natin si Brother Louie. Thank you po, Father. Thank you. Brother. So bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna po ay mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal na Ama, naririto na naman po kami ngayong araw ng linggo na ito upang magnilay sa salita na nakakatulong sa pag-unlad, paglago ng aming pananampalataya. At ang panawagan po ngayong linggo na ito ay yung patuloy na pagtalima, patuloy na pagtugon, patuloy na susunod sa iyo sa lahat ng iyong kalooban. Hinahamon mo po kami, Ama, hinikayat mo po kami na yung maging mga disipulo. Nawalat po ng mga ginagawa namin, lalo na nga po ngayong linggo na ito, lahat ng aming gagawin ay isang pagtugon ng isang tunay na disipulo na sumusunod sa iyong kalooban. Tulungan mo po kami, hiniling namin na marami po sanang manggagawa ang tumugon upang mamalakaya po kami ng tao. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So minamahal na mga kapatid, itutuloy po natin ngayon at pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggo na ito. Babasahin po ni Maris. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos.
Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng paglalakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa minamahal na mga kapatid, napakinggan po natin ng Ebanghelyo ngayong linggo na ito. At maraming salamat, Maris, sa pagbasa ng ating Ebanghelyo ngayon. Muli pinapaalala nga po, yung mga bagong bukas sa kanilang radio ay napapakinggan po tayo sa radyo nating Gimba 105.3 FM at radyo natin sa San Jose 103.3 FM. At binabati nga po namin yung mga nakikinig po ngayon, lalo na nga, maraming nakikinig ngayon, brother, sa palengke. Wow. Yung mga nanay natin, mga lola doon, at saka yung mga namamalengke. Magandang araw po sa inyo dyan. Yung pong mga nasa palengke, baka hindi pa nyo nabayaran yung kinuha nyo. So yun po. At ito nga po, ngayong linggo po na ito, ay pagninilayan po natin yung pagtawag ng ating Panginoon sa kanyang mga naunang alagad. At alam natin yung mga naunang alagad ay mga mangingisda. At alam nyo, napakaganda nga na ikokonekta rin natin siguro ito sa nangyari na apostolikong pagbisita ng ating Santo Papa. Dahil isa sa tinawag ay alam natin na yung Santo Papa ay representative nga ng apostol at siya nga yung kauna-unahan na si St. Peter. Siya yung kiniklaim natin na siya yung kauna-unahang Santo Papa, di ba? After that ay sunod-sunod na yung mga naging Santo Papa. Ano palagay mo, Maris, ilang Santo Papa na yung mayroon tayo? 200. Nakalimutan ko na po. 266, ano? 266. Yeah, si Pope Francis ay 266 na. At ito napakaganda nga kasi nga makikita natin na bilang isang simbahan ay patuloy pa rin na tumutugon tayo sa tawag ng Panginoon. Biro man, mga 2,000 taon na yung nakakalibas pagmula nung tinawag itong sila St. Peter tsaka yung kanyang mga kasama, yung mga unang disipulo, tinawag na mamalakayan ng tao. At yung misyon ng pamamalakayan ng tao hindi pa rin natatapos. Hindi pa rin. Magpas hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Kaya mga minamahal na mga kapatid, wag po kayong alis at ito po ang mga tatalakayin natin, yung tawag at pagtugon ng tao bilang lingkod mga disipulo ng ating Panginoon. So, wag po kayong alis. Magbabalik po ang programang Manalig Ka. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.
bukod sa kanino man. Tayo ang magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ngang mag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka at ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano Apo, si Firebong Romano. Si Maris po, isang simpleng kabataan. At si Brother Louie po, Matubong Laguna. Iyan. So napaganda po na sa week na ito, napakaraming mga pagninilay, yung tinatawag na nangyaring PayPal visit. Yeah. Visit, Father. PayPal visit, oo. At alam natin na, alam nyo kung daw yung joke, yung nakarang PayPal visit ay zero crime rate. Oo, kasi ang mga nagnanakaw pala gumagawa ng krimen, mga Katoliko. Wala kayo. Hindi, joke lang po yan. Pero alam mo, sabi nga nila, na-obserban nila parang lahat ay gustong bumait. Ay, opo. Opo. Oo. Kita naman po. At alam po ninyo kung ititrace sa mga ito kung bakit meron tayong tinatawag na Santo Papa, yung binasa po nating ebanghelyo kanina, di ba? Yung unang pagtawag sa mga naunang disipulo. Disipulo. At sino yung maunang tinawag? Si Simon at si Simon, Andres. Andres. Ayan. Santiago at si Tsaka Juan. si Juan. Oo. At alam natin na itong si Simon at si Andres, magkapatid, di ba? Opo. Tapos si Peter ay tinawag na Peter nung bandang uli, Simon, Apo. Simon Peter. At magmula po nga noon ay inutusan sila ng ating Panginoon na mamalakaya ng tao. At nakita natin yung development nitong mga alagad na ito. Alam niyo, itong mga alagad na ito ay lahat ay namatay. Dalawa lang yung hindi namatay na kun eh. Una, si Judas, nagpakamatay. Tapos si Saint John St. John. ay tumanda. Tumanda. Umabot daw ng 90 years old na palaging nangangaral na magmahalang kayo, mga ganoon. Pero lahat sila
ay hindi lang yung salitang namatay kundi pinatay. Pinatay. At alam po natin na sinusundan nga po natin dito yung namatay na si St. Peter, namatay po siya doon sa Rome. Sa Rome po. 'Di ba? Kaya nga yung tinatawag na sepulcher niya, yung libingan niya ay doon nakalagay. At yun din ngayon yung naging official na tirahan ng ating Santo Papa. Kaya ang tawag po yun ay St. Peter's Basilica. Kaya ngayon po, lahat ng mga Santo Papa sa simbahang Katoliko ay doon nakatira. At yung nga po yung ginagawa nila ngayon para patuloy na maituloy yung pagmimisyon na pamamalakayan ng tao, pagre-remind para maging disipulo ng Panginoon. Kaya naranasan natin yung tinatawag na apostolic visit. Kasi nga ay nakalinya sa mga apostol. Kaya nga ang tawag din sa atin, dahil nakalinya tayo sa mga apostoliko Romano. Sabi nilang gano'n, diba? Apostoliko Romano. Yung faith natin. Kami nga Romano. Apostoliko Romano. At ito yung pagninilay muna natin, yung isang naging karanasan natin sa apostolic visit na napakagaganda. Kaya titingnan natin, himayin, kasi alam mo, kapag yung mga faith reflection, faith experiences natin, yung talagang ma-move tayo to defend our faith at lalo pang mahalin natin yung pananampalataya at yung Panginoon, yan yung maganda na dulot ng tinatawag na apostolikong pagdalaw. Kaya ngayon, titingnan natin, baka wala tayong natutunan, no? Meron. So kanina, Maris, nagkwento kayong arrival ng Pope 5:30 nung dumating yata, mga gano'n, o 5:20. Mga gano'n, mga 5:30 plus. Ano yung nakita mo nung pagdating niya na talagang sinubaybayan mo ba? Ay, opo. Okay, kwento mo nga, kapatid. Actually nga po, nung oras na yun, sabi ko, ginawa ko na lahat ng gagawin sa bahay. At dediretso ako sa TV, focus lang. Nung pong mga oras na yun na, tas hinihintay namin talagang lumapag yung eroplano. Nung lumapag na, tas nakita na siya sa bintana, yung excitement natin na makita siya, mas grabe pala yung excitement niya na makita tayo. Kasi yung ngiti niya, nun palang unang beses siyang nakita ng camera, yung ngiti niya, sobrang nakaka-touch na agad. Parang batang excited sa lollipop. Parang ganun po yung dating niya na excited. And then pagbaba niya po nung plane, na yun po, very remarkable po talaga nung lumipad yung yung skull cap niya. Kasi po 'di ba yung skull cap is symbol of authority, parang ganun po, 'di ba? Then sabi nga po, parang naging humble siya na naging kapantay niya tayo bigla lahat. Parang yun po yung tumatak talaga sa akin na kahit nawala yung symbol of authority niya, tinanggap niya na tao pa rin naman ako, pareho ko pa rin naman sila. And yun po, parang it's really very good symbol of authority. And ilang beses pong nangyari yun na talagang tinatanggal niya na talaga yung skull cap niya dahil sa sobrang lakas ng hangin. Ayan. Alam mo ko yung isang napaka-striking doon. Yung palang nag-offer sa kanya nung nagbigay ng mga bulaklak Opo. ay galing sa bahay ampunan. Opo. Yung dalawang bata. Tulay ng kabataan. Tulay ng kabataan. Opo. At may kwento doon yung isang bata, hindi ko alam kung sino doon, na hinihintay niya yung mother niya dahil yung mother nga niya, nung very honest yung mother na hindi alam kung paano siya alagaan, ipinampon. At sabi daw nung bata na ito, inihintay ka pa rin yung nanay ko, yung mama ko. Kailan niya kaya ako? Ay, opo. Yun po yung sinasabi na umiyak si Pope kasi sabi niya nung kinukwento na hinihintay ko po yung nanay ko, sabi niya kasi babalikan niya ako kapag kaya niya na akong buhayin. Ikwinento yan nung pinuntahan sila ni Pope. Opo. At titignan natin yon sa yung next day kasi alam natin kung ba ako magkukwento doon. Alam ko yung nangyari kasi doon ako doon. Doon ako. Maswerte si Father talaga. So ikaw, brother, ano yung napansin mo nung arrival ng ating Santo Papa? Nangilabot ako doon, Father. Kasi nung time po na yun, nagmamas po si Father Peter noon. Nagsaserve po ako nung time na yun. Tapos pinakalembang ang kampana. Talagang sabi ko, dumating na Santo Papa. Talagang nangilabot ako. Sabi ko, natuwa ako noon. Sabi ko, dumating na Santo Papa. Ramdam na ramdam mo, no? Na kahit hindi mo siya napapanood. Pero nung replay, no? Nung mapanood ko, sabi ko nga, napakabuti ng Panginoon, no? At pinadala sa atin ng ating Santo Papa.
Ako naman, nung yung motorcade going to the non-secure, kinakabahan ako nun. Ay, opo. Lord, gabi na. Ay, opo. So, antabayanan mo siya, yung ganyan, yung alagaan mo siya, nandito na po siya sa Pilipinas, baka may mangyari po sa kanya, nakakahiya naman po yung bansa namin. Oo, Okay, hindi natin alam ang mangyayari. Sumasambit ka ng mga prayer na gano'n. At yung nakakatuwa, yung makita mo yung isang mainit na welcome sa sugo ng Panginoon. At ito nga yung napagandang experience natin, yung first day. And of course, marami nang nag-vigil doon, di ba? Doon sa non-secure, hindi na sila umalis. At ayun ba, magdamag, inaabangan na kung saan napupunta yung Pope. Talagang, yung fiesta nga, no? Yung fiesta mood no? Yung mood talaga ng fiesta. Yung ganun talaga, yung makikita mo yung isang napakalaking pagpapala. And of course, itutuloy po natin, nung kinabukasan ay maraming papunta na doon sa Manila dahil may mga big events na mangyayari. Una, yung sa Manila Cathedral, 11:30 yung mass, and then sa hapon yung alas 3 o 5 yata, no? Yung sa Mall of Asia. Meeting of the Families. Pero bago sa Manila Cathedral, pinapanood namin sa Manila Cathedral ay pumunta siya sa Malacanang. Nag-courtesy call po. Nag-courtesy call yung Santo Papa sa Malacanang. At yung nga nagbigay siya ng tinatawag na message doon dahil ang panawagan nga niya, ewan ko kung nabalitaan niya kung ano yung nangyayari dito sa Pilipinas. Yung sana nga daw mahinto yung corruption. Corruption. Oo. At siyempre, ipinapanalangin natin na ganun nga. Alam niyo, may nag-text sa akin kahapon from Hawaii. Sabi niya ganun, Father, kumusta dyan? Nabing ganon, nababalitaan namin, nabing ganon, ay parang normal na naman after the papal visit. Sabi nga, bakit naman normal? Sabi nga ganyan. Normal na naman, napapanood na namin, may mga Senate hearing na naman sa corruption. Involved daw yung Vice President. Totoo pala, no? Mga ganon. Sabi ko, hindi normal yun. Abnormal yun. Kasi yung normal, dapat mababait kami. So yung mga ganun ba. So yun yung panawagan niya. And of course, isa ring panawagan niya sa Malacanang ay yung respect daw yung buhay, especially yung buhay na magsisimula sa tinatawag na sinapupunan. At pag nung naririnig ko ito, sabi ko, alam kaya ni Pope yung RH bill? Yung mga ganun. Siguro nakarating sa kanya. Nakarating. Kahit papaano. Nakarating na alam kaya ni Pope, sabi ko na number 1 kami sa corruption sa Asia. Number 1 na po ba ang sa yun. So yung ganun. Kaya nakarating siguro sa kanya, kaya yun yung inuna niya na dalawa. At ito nga, no, yung nakakalungkot, no, kung makikita mo, no, yung walang tatalo sa Pilipinas, sa mga Pilipino, yung pag-ipon ng mga pilgrims, yung crowd pagdating ng Santo Papa. Pero mo, sa Luneta daw yata ay 6 million, 6 to 7. 6 to 7 million. So number 1, walang makakapantay yun. Sabi nga po ngayon, Inalo nila 5 million dati. Tayo rin yun. Tayo rin. Pero sa ibang bansa, walang ganun, ano? Opo. Yung saan ba yun? Either sa France nga po ata, nagkaroon siya ng demonstration about parang 3 million lang yung nag-gather nila. Pero dito, 6 million. So yung nakakalungkot nga kami sa number 1 tayo sa ganoon. Pag-gather ng faith, magpapakita mo. Pero number 1 din sa corruption. Minsan, di mo ma-reconcile yan. Opo. Ang hirap i-reconcile na. Kaya ito, yung hamon sa atin. Paano talaga na yung faith natin ay kakitaan talaga ng bunga. At ito, yung hamon din sa government natin, ito yung napaganda na pagnilayan natin at tulungan talaga natin yung ating bansa para hindi lang na sa pananampalataya, yung mga ritual na pinapakita natin na gano'n na marami tayo, kundi yung bunga ng pananampalataya talaga.
And after that, excited kami kasi nakikita na namin noon na after Malacanang ay papunta na sa Manila Cathedral. Alam mo, sa totoo lang, biro mo yung nakarating kami doon sa Manila Cathedral mga siguro before 7. Oh, aga po. Ano? Oo. Kasi nagbiyahe kami ng 2:30. So, mga before 7, mga 6:30 kami lang. 7:30, 8:30, 9:30, 10:30. Biro mo, kaya pala naming maghintay ng mga pari ng 5 hours. 5 hours, no? Saya nun. Sa loob, ang Sa loob daming ng mga pari. Cathedral. Sama-sama. Pero Father, nakakalabas po kayo ng Manila Cathedral during that time? Pwede rin, kaya lang, pag lumabas ka, lalabas kang ganon sa may vicinity o kaya pupunta ka doon sa CR. Papasok ka ulit, may screening ulit. Mayroong ulit na yung mga mobile na mga kwan nila, pag-scanner nila. So, ganon. Ganon kahigpit ang Ako nga, sinubukan ko, 3 beses ako lumalabas na ganyan, yung pangalawa. Ako po yung dati kanina, sabi ko gano'n, sa PSG. Tapos sabi naman nila, oho, kaya lang po, SOP talaga, Father. Gano'n. Ako yung kanina ulit, pangatlo ko na ito. Gano'n. Yung mukha ko, ID ko na. Ulit po ulit. Pero ang babait naman nila. At alam niyo, mahalaga, yung time na yon nung kami na yung mga pari, yung nandoon, yung tuwang-tuwa kami dahil makita mo mga religious. Tapos sa harapan din namin na gano'n, yung mga may sakit na mga pari at saka madre. Makita mo yung mga matatanda na gano'n. And of course, hindi ko makalimutan yung kinokot kasi ni Pope yung homily niya, yung kay Peter, di ba? Yung Peter, sabi nga lang, do you love me? Do you love me? Sabi niya, kinokot lang iba. Sumagot kami. Yes! Ay nga. Tawa po kami ng tawa. Tapos sabi niya, oh, thank you. I'm just quoting the gospel. Tawa kami kasi lahat pati sa labas, umugong ng yes. Ay, gano'n, hindi lang yun sa loob eh. So, napakasaya. Tapos makita namin yung mensahe niya sa amin nga, yung maging simple at yung reminder sa amin ay huwag daw naming alisin yung mga mahirap sa Ebanghelyo. Kasi pag ginawa niyo yan, sabi niya, hindi nyo talaga mai-encounter yung Panginoon. So yun, kaya mandate niya na kayo na mga pare, lalo na ngayon na you celebrate the Year of the Poor, harapin ninyo, pagtuunan ninyo talaga yung mga mahirap. At ganun yung panawagan nga sa amin. Of course, mas madali to identify yourself with the poor kung ikaw mismo talaga yung buhay mo ay simplihan din. Sa mga, of course, narinig ko pa Santo Papa, yung kahalagan talaga yung encounter with Christ, yung personal prayer. Yung mga ganun na panawagan niya sa amin. So ito po, yung mga initial pa lang po ito, kaya lang po ay kailangan na magpatugtog muna tayo ng isang magandang awitin, pampasigla, pampagising. Magbabalik po ang programang Manalika. So loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us this message of love and sent those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known.
nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang paring Italiano. Itang Ilocano. Sa paring Ilocano po, si Father Bong Romano. Si Maris po, isang simpleng kabataan. At si Brother Louie po, natubong Laguna. So ito nga po, magandang karanasan natin. Yung, biro mo nakakatawa, no? Yung binasa natin sa Ebanghelyo. Sa ngayon yung dumating, yung pagpapatuloy nga po ni St. Peter, yung pagkilala po sa ating Santo Papa. And of course, kaya nga po siya pumunta dito para dumami nga po sana yung tumugon, tumalima sa kanyang panawagan. Kasi nga po, by virtue of our baptism, tayo rin ay inanyahan na maging disipulo ng ating Panginoon. Of course, tuloy po tayo sa mga karanasan nga. And after po yung mga yun na yung itutuloy ko, 'di ba? Yung nung matapos yung misa doon sa Manila Cathedral, di inaasahan ng mga tao na babalik siya doon sa harap. Talaga hindi sila umalis. Yung mga Swiss Guard doon na natulog na yung mga maliliit na little Swiss Guards. Swiss Guard niya. Inabandon niya yung Swiss Guard niya, hindi na doon duman. Nakita namin yung mobile ng Pope, yung kanya nandun sa may likod. Pero hindi niya ginamit, umalis siya, pumunta sa tulay ng kabataan. At doon nga kinukwento ng mga bata yung kanilang mga karanasan na iniwanan, yung mga ganon. Kaya sabi nga ni Cardinal Tagle, yung kwento nga niya, yun yung sinasabi mo kanina, yung isang bata na inintay pa rin niya na kung kaya na siyang buhayin ay babalikan. Babalikan yung ganon. Kaya yun, yung Santo Papa ay umiiyak din. At doon, yung nakipag-iyakan lang siya. Si Cardinal Tagle din, iyakin din yun, di ba? Nakipag-iyakan lang din. Tapos yung napakaganda doon, yung kinandong niya yung mga bata, yung mga apo niya, si Lolo Kiko. Oo. Kaya yun, yung napagandang karanasan, yung umaga na kayo. Makita mo, ang aming tao talaga sa loob at labas ng Manila Cathedral. At mafe-feel mo parang napakababait lahat ng mga tao during that time. Of course, sa hapon, saan nagtungo after that? Sa sa MOA na. Sa Mall of Asia. Arena. Yung meeting niya with the families. Oo. May anong balita ninyo? Ano yung wala po ako masyadong alam sa MOA. Ako rin Noong time na yun mischeduled. Siyempre of course, yung pinahalagan niya dito nga yung sa pamilya. Yung family ang binigyan niya ng emphasis ng emphasis dito. At yung nga of course, yung napakahalaga, naririnig ko yung mga pamilya no na nagbabahagi sila yung sa tinatawag nga na MOA, yung napakahalaga, sabi nga yung continue to dream. Yung hinihalimbawa niya dito si St. Joseph. Hindi ba si St. Joseph hindi lang naman na tinatawag na naginip kung ano yung gagawin niya with Mary, tapos yung kay Jesus, kundi meron siyang ginagawa. Hindi lang naman na naginip ka, yung gano'n, kundi meron siyang ginagawa. At alam mo, sabi niya, noon daw, nung Paris siya, deboto siya ni St. Joseph. Pag meron daw siyang mga problema noon, isinusulat niya sa papel, sabing gano'n ng Santo Papa, inilalagay niya doon sa statue ni St. Joseph. St. Joseph, di ba po? Ano? Yung sleeping St. Joseph. Sa sleeping natutulog na St. Joseph. Kaya lang makikita natin, St. Joseph meron ding tinatawag na gawa dahil sinusunod niya yung anghel, di ba? Nung itakas niya yung anak niya papuntang Egypto, at nung sabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, kunin si Maria, pakasalan mo. Hindi lang talaga na naginip siya kung ano yung gustong gawin ng Diyos, pero may konkreto siya na ginagawa. So ito yung mga kuwan. And of course, napakahalaga rin nun yung kinukwento ng mga nag-attend, yung motivation sa kanila, yung tinatawag yung remain in prayer, yung the family that prays together remains together or stays together. So motivation pa rin niya yun. Yung palagi yan na nagdarasal na bawat pamilya. And of course, isa pang motivation daw niya, sabi nung mga nag-attend na pamilya,
ay yung tinatawag na communication sa pamilya. Oh, Yung matuto kayong mag-communicate mag-usap. o mag-usap Oh, wala na. na ganon sa pamilya, yun yung napakahalaga. At tuwang-tuwa, biro mo yung pumunta na pamilya doon yata ay mga ilan? 15, Roughly mga ganun pa, mga nasa 15 yan ba? 20, parang ganun eh. o yung mga ganon, 15,000 parang eh. 25. Tapos sa 25, labas parang din ay Labas din doble. po. Opo. So yung ganun din, yung napakarami rin ng mga tao. And of course, ay kinabukasan, makikita natin itong apostol na ito, itong alagad ng Diyos na ito. Siguro, ini-imagine ko, tinatanong siya kinabukasan, Pope, tutuloy pa po ba tayo sa Tacloban? Ayaw Opo. po. Ayan. So, paparating na si Amang. Paparating na si Amang. Pero siguro minomonitor din ng Pope yung nangyayari sa Tacloban. Makita niya na prepared yung mga Yung mga kapal tao. ng tao na talaga naghintay. Overnight. Parang yung ako yung imagination ko doon yung parang yung bang parang mga tao na naghihintay ng kanilang pastol Opo. na gano'n at inaabangan nila na darating ginaw na ginaw Talagang tsinaga nila. dahil napakarami doon naghihintay ng 24 hours, 10 hours, buong magdamag na umuulan. Stay sila doon sa Na pwesto kayanan nila. At yung nakakatuwa, nung makita na nila, dumarating na yung Philippine Airlines. Naku, buhay na sila. Nabuhayan talaga sila ng At loob. nakakatuwa, tayo po na mga Pilipino, na mga Katoliko, makikita mo yung kung sino itong leader natin. Kung ano yung kalagayan ng mga tao na nakakapote, na inulan, nagpaulan din siya, nagkapote rin siya. Nagpaulan talaga, no? So makikita mo yung kasimplihan ng ating Santo Papa na yung authority niya, pero kaya niyang bumabad, kaya niyang magpakumbaba kung ano yung kalagayan ng tao. At dito ngayon, ang napakaganda ay binansagan tayo na yung faith natin. Anong tawag? Waterproof, no? Typhoon Waterproof faith and typhoon proof faith. faith. Alam nyo, ito yung mga pinag-uusapan nila ngayon Yung parang nakakahiya na ngayon kung meron ka pang dahilan Wala ka ng dahilan talaga. na hindi magsimba. Maambon. Ay, umuulan, Father. Father. Sisimba sa Kaya yung sasabihin mo na, nako, ginaw-ginaw ngayon, Father, hindi ko kami magsisimba. Parang simbang gabi lang, Oo, yung mga ganun. Kasi makikita mo ngayon, yung mga Pilipino, meron palang kakayahan na ganun. Kaya pala nila mag-tiis, Opo. para sa pananampalataya. And of Sa course, motivation. very emotional yung mga tao, lalo na nung narinig nila yung speech ng Pope, Ay, opo. ay yung homily niya. Yung homily niya. Na nung unang sabi niya, na makita ko ang nangyari sa bagyo ng Yolanda, nag-decide na ako na pumunta rito. Wow. Makita mo yung mga tao umiiyak. I will go there, sabi daw niya. Kaya lang, sorry kasi medyo nahuli na. Ng konti. Pero yung mga tao naman ay lalong na yung naramdaman nila, yung kalinga talaga. Kaya ito nga, talagang ako naintindihan ko yung objective niya ng pagpunta dito, hindi ba? To show mercy and compassion. Yung theme niya, di ba? Opo. Yung napakaganda nga, yung sa Tagalog, yung mercy ay awa at malasakit. Ano yung pinagninilayan ko yung malasakit, yung bang parang yung mala ay parang, di ba? Opo. Yung bang parang kung ano yung nararamdaman nila na sakit. Yun Ay sabi ng Pope, nararamdaman ko rin yan, kaya nga ako pupunta. Kaya maganda, no? Yung salitang malasakit pala eh, ganun, no? Yung malasakit, yung parang pareho rin yung nararamdaman ko. Kaya yung malasakit na yun, ano? So yun, kaya pumunta siya doon na talagang ipinaramdam niya yung kanyang yung compassion at makita mo kung papaano niya tinouch yung kalooban nila, yung puso nila
pag pinokus na yun, makita mo yung mga umiiyak no, na nakakapote, naghalo na yung luha at ulan. Nakita mo talaga nakayanan talaga lang tumayo, no? For how many hours, no? Sa lamig pa, no? Pero nung marinig nila yung sinabi nga ni Father kanina, no? Marinig nila yung pananalita ni Pope, no? Talagang nawala lahat siguro yung pagod nila, no? Pero ang naramdaman talaga nila yung malasakit. Lahat talaga, inulan. Makita mo yung crucifix, basang-basa si Mama Mary. Si Mama Mary na tinutuluan na. Si Mama Mary. Giniginaw. Ito, sabi niya, ito yung faith. Sabi siguro ni Jesus, saka si Mama Mary, no? Ito, tignan ninyo. Mga ganun, no? Ang ginaw-ginaw nun, ang warm-warm pa rin ng pananampalataya. Yun yung nangibabaw dun sa ginaw na nararamdaman nila. Init nung pananampalataya, tsaka yung longing nila para dun sa malasakit mismo na binibigay nung Pope. Yun, maganda talaga. At yung yung nakakalungkot din, dahil ini-expect nila hanggang 5 p.m. siya dun, di ba? Yan lang. Kaya lang umalis siya ng 1 dahil yung pilot ay sinabihan yung Santo Papa na hindi po tayo pwedeng nakiusap na magpatagal dito dahil pag umalis po tayo ng 2 p.m. ay hindi na po pwede, hindi na tayo makakaalis at mapanganib. Pero nakita ko pa rin yun, no? Yung tignan mo yung Santo Papa, no? Yung talagang yung pagpakumbaba niya, na pinakinggan niya yung pilot. Kasi hindi niya pinakinggan yung sumunod yata na eroplano, di ba? Sumadsad na. Konting delay lang po talaga kasi Konti lang. magkasunod lang yung dalawang plane na yun. Kasunod lang yun, eh. Kasama lang din po yun ng papal plane eh. Kasi andun po laman nun yung mga VIPs lang din. So magkasunod lang talaga sila. Konting delay lang. Sumadsad na. They would have missed the flight. Ayun, tignan mo very prudent yung Santo Papa na nakikinig sa mga expert, sa mga mga gano'n, ano. Talagang, nung nagpaalam siya, nakakalungkot nga. Opo. Na we entrust everything to Mama Mary, we pray to Mama Mary. Sabi niya gano'n, kasi nga ay napakaaga yung kanya. Napakaaga alis. Oo. Pero may mga events pa na nangyari doon. Makita mo yung meron lunch siya sa mga victims. Mga 30 yata yan. 30 persons din, ano? Tapos 30 minutes. And then, may mga hinintuan siya na mga kwan doon mga bahay. Kaya po pala during the motorcade ng yun, nag-house to house din siya. Opo. Doon ko naalala, sabi ko parang ganito yung ginagawa ni Father Bong. No? Ayun, natutuwa nga ako niya. Ginaya kami ni Pope. Kita mo, nasa originality. Nasa bubong siya na gano'n, no? Opo. Sabi ko, thank you, Pope. Lalo pa namin gagawin yan. Sabi ko rin yan na gano'n. And of course, may nakakalungkot na nangyari doon, di ba? Yung 27 years old, si Crisel. Yung nataganan. Nasawisa. Namatayong volunteer dahil sa papal visit. Pero alam niyo, napakadaling mahil yung tatay niya nung pinatawag ni Pope tsaka ni Cardinal Tagle. Yung naunawaan nila kaagad na natutuwa po kami kasi po namatay yung anak namin sa paglilingkod. Sa pagbo-volunteer. Tapos tuwang-tuwa kasi hindi niya sukat akalain. Parang sinabi lang ng anak niya, "Yaman mo tayo, ibibili kita ng souvenir ni Pope pagdadala kita." Biro mo, hindi lang yun. Si Pope pa mismo. Si Pope pa mismo yung dinala ng anak niya. Opo. Wow. Kaya naiiyak ako nun nung malaman ko na gano'n na yung anak pala niya talaga tuwang-tuwa na, "Yaman mo tayo, may souvenir ako, bibigyan kita kay Pope." Hindi lang pala gano'n, no? Opo. Biro mo, dahil sa kanyang sakripisyo, humarap pa yung Pope, niya. yung tatay niya. Niyakap, kinamayan. Inakap talaga. At nung dumating din yung nanay, ganun na rin. Yung tuwang-tuwa na rin kasi nga alam niya na naglingkod yung anak. Yung ganun. Opo. Kaya napakaganda, no? Yung napagandang mga pangyayari yung event na yon. And of course, ayun nga, makita mo yung Santo Papa, walang kapaguran, nag-flight, bumabagyo, makita mo yung basang-basa. At yun, nung dumating na naman sa Villamor, makita mo yung
parang walang nangyari. Yung ngiti, yung kamay. Tapos naobserbahan lang nung cook doon sa Nunciature. Sabi niya, nung dumating siya, makita mo yung parang pagod na pagod talaga yung Holy Father. At makita mo yung basang-basa pa siya, yung basa pa yung sutana niya. Mga ganon, yung talagang yung naiiyak sila, makita nila na gano'n yung Pope. Pero yung Pope naman nag-enjoy. Nag-enjoy talaga. At inihanda lang naman niya yung na naman niya, no? Yung sarili niya para encounter niya kinabukasan. At yung kinabukasan yata, yung Sa amin po. sa inyo youth. na. Opo. Sa youth na. Yun, mamaya, itong magandang kabataan ang pagkwentuhan natin. So mga kapatid, huwag po na kayong alis at naiyak po kaming konti. Sa kwentuhan namin, magbabalik ang programang Manalika. Puso ko'y binihag mo.
nagbabalik po ang programang Manalig Ka at ito pa rin po ang inyong kabsat, paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Si Maris po, isang simpleng kabataan. At si Brother Louie na Tubong Laguna. Yeah, po, kanina po ay pinabalikan natin ang mga pangyayari sa Pope's visit at yung nga, yung panguli ay yung nag-alay ng kanyang sarili, si Kon pala yun, Cristel. Cristel Pasadas. Padasas. Opo, so yun po. At yung nga po, yung kanina, so medyo bibilisan na namin yung sa UST. Ano yung pinaka-kuan na event? Sige, total na discuss naman na po Oo. si Cristel. Kasi doon po kami talaga umiyak pero skip na po natin doon. Yung yung message nung bata, nung apat na nag-message, tapos yung batang umiyak na tinanong po actually sa akin yung tanong na yan. Ibinalik ko dun sa nagtanong sa akin, sabi niya. Si Pope nga walang sagot dun sa tanong ng bata na bakit sila yung dumadanas ng mga hirap na gano'n. It's to cry talaga. Yun yung iniwan niya sa atin na you have to learn to beg, you have to learn to cry. Tapos yung message po na iniwan niya talaga sa mga kabataan is to yung use harmoniously yung isip, puso at yung kamay. Sabi, mind to think, heart to feel, and hands to do. So, you have to think, feel, and do, sabi niya. Yun po talaga yung tumatak sa amin na it's not enough to think na, ay, nahihirapan siya. It's not enough din na makisympathize ka lang. You have to, be compassionate. Yung kasi pag naging compassionate ka, you will do something to lessen their passion actually. Parang ganun po. Kasi yung iniwan niyang hamon sa mga kabataan. Yeah. So, and of course, after that, ay yung big event ng Saloneta, no? Apo. At makita natin yung waterproof. Yeah, Again, waterproof faith ulit. Dahil kahit ginaw na ginaw. ginaw. Nung bang sa UST, gininaw din kayo? Ay, opo. Kasi po kasalukuyan, actually po, pagdating ni Pope doon, walang ulan. Unti-unting umaambon-ambon. Konting-konti lang po. Pagkatapos niya mag-round, pag akyat ng stage, ayan na, lumalakas na yung ulan. Talagang sabi niya, giniginaw na si Pope, bawal na si Pope, kayo na lang. Parang ganun po. Yun nga po, inisip namin, Luneta, hapon pa sila, nandun na sila, basang-basa talaga sila. Kami po, that moment na kami doon, nagkakaroon ng event, umulan. Tapos after nun, umalis na rin kami sa ulanan. Sila, nandun pa sila talaga. And of course, yung napakahalaga doon, nung nagsalita si Cardinal Tagle na nagpasalamat kay Lolo Kiko. Sabi niya, maraming salamat po, Kiko. Lolo Kiko. Santo At Padre. yun, yung motivation nga ng ating Cardinal ay you send us, sabi niya, yung ipadala mo rin kami. Yung mga ganon. We will follow you. At yung ganon, sabi niya, you will be going home. Every Filipino wants to go with you. Yes. Not to Rome, sabi niya, hindi sa Rome. But send us, sabi niya, want to go with you to the peripheries, to the shanties, to prison cells, to hospitals, to the world of politics, finance, arts, sciences, culture, education, social communications. We will go to these worlds to bring the light of Jesus. Jesus who is the center of your pastoral visit in the cornerstone of the church. We will go where the light of Jesus is needed. So yung bang sabi ng ating Cardinal ay ipadala mo po kami at nawa ay papunta kami doon na maidala namin lahat sa mga aspeto ng buhay, yung larangan ng buhay, yung aming pananampalataya. At ito yung pagiging disipulo ngayon. Kung nasaan ka, ipakita mo yung faith mo, limbawa kabataan ka, nasa economics ka, nasa politics ka, nasa tinatawag na larangan ng economics. So kahit sa teacher ka, sana maiparamdam mo talaga yung tinatawag na yung pananampalataya. And of course, siguro, yung dahil parang summary na lang ito, yung napakalaga sa Pope's visit, yung mga commitment natin. At ano yung mga commitment? Kagaya nga ni Vice Ganda, sabi niya, yung naging commitment niya, yung magsisimba na daw siya tuwing Linggo. yung iba naman, sabi nga nun, magpapakabait na daw sila. At maraming mga commitment, yung iba namang mga kabataan, magpapari na daw sila. Naku, Yung iba sana. namang
yung kabataan din, magmamadali daw sila. Mas magandang pakinggan yun. Oo. Marami So, yun po yung napakaganda ngayon na kuwan natin. And of course, yan din yung pinakabuod, yung hamon sa atin para maging disciple ng Panginoon. Kaya ngayon, na wala na naman tayong oras, ang napakalaga siguro ay bumati na lang, maikling pagbati at last message. Ayan, binabati ko po ang lahat ng nakikinig ng Manalig Ka. Ayan, hello po sa Tahanan ng Damayang Kristiyano. Balita ko nakikinig kayo ngayon. Mga taga-tahanan ng Damayang Kristiyano. Sina Nanay Siling, hello po. Hello po sa inyo. At hello din po sa lahat ng kabataan ng diocese, sa kabataan ng St. Joseph Cathedral, Muñoz, at kay Hani at MM. And of course, hello din sa TDK dahil bukas, ay mamayang hapon ay magmamas kami, alas 3. Opo. So dala ko yung mga kabataan. Sasabit kami. Oh, Sasabit kami. Bawal sumama yung ibang kabataan ng Mary Health tsaka Cathedral. Sasabit kami. Kaya kami lang po. So mamaya hintayin po ninyo kami doon. So ito po yung pinagnilayan po natin at sana sa susunod na linggo ay makakasama pa rin po namin kayo. And of course ay si brother magbigay ng message. Ay, maraming salamat po. So, patuloy po kayong makinig sa aming programa, no, para sa ating ikalalago ng ating buhay espiritual at sa ating buhay pang-araw-araw. Ayan. Okay, so hingin natin ng tulong ng Diyos sa pagpapala sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sa pagmahal na Ama, maraming salamat po sa mayaman na pagninilay po namin, lalo na nga po ang konkretong karanasan namin sa iyong apostol na ipinadala mo sa bansang Pilipinas, ang aming Santo Papa Francisco. Nawa ang naging karanasan po namin sa kanya ay magdulot ng hamon upang kami rin po ay patuloy na maglingkod sa iyo bilang iyong mga alagad. At nawa ang buong bansa namin ay matuto talaga na isabuhay ang pananampalataya. Ang lahat ng ito ay iniling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ito po muli si Maris, isang simpleng kabataan, nagpapaalam at nagpapaalala, magsimba po tayo ngayong araw ng linggo. So brother, At yung muli po, ito po si Brother Louie Cañiza na Tubong Laguna. ang inyo pong kabsat, ang paring Ilocano, Diyos ti Agnina, kada kayo ang amin apo. Inoong lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y nakikimig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay.